nangyari nung Sabado, ibig ko sabihin, ay dalawa ang nakikita kong ano diyan dahilan. Ang una, itong laging sinasabi ng Amerika at saka ng Israel na ang Iran is developing a nuclear bomb. Mm. Going back, matagal na ito, Bombo Frami, 2006, naririnig ko na ito. Akala ko nun bubombahin na sila ng Israel. Yes. Pero nagkaroon ng mga negotiation, tapos atras-abante ang European Union, Mm. plus yung mga US presidents, paiba-iba rin ng pulisiya. So, diyan kasi sa Middle East, ang tangi lang ang Israel, may ano kasi, Bombo Frami, mayroong tawag nito, policy ang Israel na talagang hindi sila dapat maisahan or mas powerful ang kanilang neighbor. Kasi kung ang kapitbahay mo, dinideklara kang lulusubin ka ng papatayin ko kayo lahat, ano ang gagawin mo? Yes. So, ito yung side ng Israel. So, ang nakikita ng Israel talagang military superiority, hindi sila papayag na ang kapitbahay na lalo ang Iran ay magkaroon ng nuclear bomb. Kasi ang Israel is undeclared nuclear state. Hindi sila umaamin, pero ang suspetsa ng lahat ay sila ay mayroong natatangi sa Middle East na mayroong nuclear bomb. So sa buong mundo, mayroon lang siyam na bansa ang may nuclear bomb. Ang United States, ang Russia, ang UK, ang France, ang China, India, Pakistan, North Korea. Undeclared din yun. At saka itong Israel. So yan yung unang dahilan. Ang pangalawang dahilan dyan ay mabalik tayo sa Amerika. Kung mapansin mo, Bombo Frami, nung nilusob ng Amerika at hinuli si Maduro, it's all about oil. Yes. Itong China. So, ang China kasi, mayroon siyang deficit na around 10 to 11 million barrels of oil per day. Tangi ang China ang pwede mag-challenge sa supremacy ng Amerika militarily at saka economically. So, itong Iranian oil, ang bumibili ng karamihan dyan is China. So, para mo pilayin ang China without firing a shot, gawin mo, kontrolin mo yung oil. Yes. So, dalawang bagay. Pero hindi po ba ito magiging Iraq noong 23, sir? Dahil ang pagluso nila doon na meron pong sasabi na weapon of mass destruction pero nakita nila, wala pala. At ang binanggit mo nga ninyo, of course, sa oil, doon mismo sa Iraq po, Sir Denmark. Mas maniniwala ko sa punto ng oil eh. At saka may going back to history, Bombo Frami, noong 1953, yung kanilang former Prime Minister, yung Prime Minister Mossadegh, ay ninationalize niya yung oil industry. Kasi dati, 85%, before that, 85% ng profit na pupunta sa United Kingdom. According to history, ito namang United Kingdom ay sinulsulan itong Amerika ng kasinungalingan. At itong Amerika ay dinipose itong si Mossadegh at pinalit yung Shah of Iran. Ito yung tatay na kung sakaling manalo ito ngayong oposisyon sa Iran ay uupo. Ito yung anak. Yes. So pagdating ng Shah of Iran, pagdating ng Shah of Iran, naging modernize ang Iran. So diyan sa Middle East pwede mag-shorts ang babae dito sa bansang Iran. May nakausap ako dati na nagtrabaho siya before the Iranian Revolution sa Iran. Malaki daw pera dyan noon. Tapos noong 1979, nagkaroon ng revolution, na-depose itong Shah of Iran. At dyan nagkaroon ng hostage taking. Pinasok ng mga revolutionary ang US Embassy for 444 days. Ay hinostage na itong mga kawani ng US Embassy, which is a no-no sa isang embassy. So hindi nakalimutan ng Amerika yon. Tapos noong 1983, sa Beirut bombing, na 200 plus US Marines ang namatay, ang pinagbibintangan din noon ang Iran. So malaki ang atraso ng Iran pagdating sa bata ng Amerika. So maraming dahilan ito. So pero naniniwala talaga ako na ang punot dulo nito is oil to control the Chinese potential invasion ng Taiwan. To have the supremacy pa rin po in all, not economic, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa lahat na po itong US at mga allied forces po nito. That is correct. Kasi kung makipaggera ka sa China, malaking gulo eh. Pilayin mo sila sa logistics. History teaches us, halimbawa, during the Normandy invasion ng Amerika at saka allies,
matatalo sana sila ni Hitler, maubusan na si Hitler ng gasolina. Mm. Ganon din na nangyari sa Russian and Finnish War sa Finland noong 1940s. Logistics din yun ang panalo ng Finland kasi sa sobrang lamig, kailangan mo ng sopas. So yun ang nakatalo sa Russian noon. So logistics pa rin ang labanan dito. Yes. Pero sir,